good day everyone. This is Backpacking on My Own. Yeah, wala pa akong specific na name. And yeah, happy 2025 sa inyong pong lahat. And for our first vlog this year, bali ito try ko yung ganitong klase ng pagbablog wherein parang magkukwentuhan tayo, para ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa specific na tour or specific na trip na ginawa ko. Alright, so para po sa kaalaman lahat, again, I am backpacking my own. I started backpacking way back 2010. And usually, of course, I do solo backpacking. Alright, so para po sa topic natin for today, it's actually January 6 na. And currently, nandito po ako sa Sands Hotel dito po sa Seminyak, Bali, Indonesia. Okay, this is my 6th day here. Bali po ang aking ina-narrate, ang aking pong isi-share sa inyo ay yung experience ko noong umalis po ako ng Pinas, nag-depart po ako ng Pinas noong January 1. Yes po, nag-travel tayo ng January 1, New Year's Day, pero bandang gabi na. Ayun. So, yeah. So, let's start. So, of course, para po sa kaalaman ng lahat, okay, so last year, I remember nagkaroon din ng parang problema sa NAIA terminal, di ba, noong January 1. Parang ang daming tao, ang daming na-stuck sa airport dahil sa dami ng flights. Okay, good thing po. Okay, good thing. Hindi naman natin experience yun. So, bale, umalis po ako ng bahay ng around 4 p.m. na. Okay, ang flight ko is around 8:40 p.m. Ayun. So of course, thank you at meron na tayong angkas, meron na tayong joyride na kung saan mas mabilis yung pagbabiyahe, especially kung isa ka lang or solo ka lang or kung wala ka namang dalang for check-in baggage. Ayan. So usually po, ang binabayad ko sa angkas or joyride is around 300 pesos. Ang area ko po ay sa bandang Imus, Cavite. So mag-joyride or mag-aangkas lang ako papunta ng Terminal 3 departures area. So around 300 yun most of the time. And then pagdating ko sa airport, ayun nga, napansin ko, yes, maraming tao pero hindi naman ganun ka-crowded. Ayun, kasi mga bandang 5 p.m. na ako nakarating. Ayun, I was expecting na sobrang daming tao kaya medyo inagahan ko. So 3 hours andun na ako. Dapat nga 4 hours. So good thing wala namang ganong tao during that time. Okay, and then based sa experience ko nung nag-Taiwan ako last year around July, noon lang uli ako nakapag trip abroad after 4 years. Ayun, so medyo nangapa ulit during that time. So ngayon, or during this time, ang ginawa ko, nagbayad kagad ako ng airport tax. So pagdating ko sa airport, so bago ako pumila for baggage check-in, bag drop. I remember that one last time. Bag drop, kasi kailangan mo talaga magpa-check-in muna, especially kung international flight siya. So binayaran ko na muna yung airport tax, which is still worth 1,620 pesos. So, ganun pa rin po. Bale, pwede nyo nang bayaran kagad yun kung confident ka na hindi ka naman ma-offload or wala namang magiging problema sa flight mo. Ayun. Kasi, kapag hindi mo pa siya binayaran, ang mangyari, kahit magpa-check-in ka na, hindi pa sa iyo ibibigay yung ticket mo, yung flight ticket mo, kasi i-ask ka pa ng Cebu Pacific staff na magbayad ng airport tax, tapos babalik ka uli sa kanya. So, ayun, para mas mabilis. Ayun. And then, napansin ko rin guys na parang wala yung mga kiosk ng Cebu Pacific, yung mga for manual check-in. Wala siya during that time. Ayan, kaya no choice kundi pumila dun sa mga counters. Ayun, hanapin nyo guys, kung wala naman kayong baggage for check-in, hanapin nyo yung counter na nakalimutan ko yung specific name, pero ipopost ko yung mga video dito. So, hanapin nyo yung counter na yon na for hand carry lang, yung walang iti-check-in para mas mabilis. Ayun. So, after nun, yan, may ticket na ako.
Okay, nakapag-check-in na ako. Ang next na ginawa ko is nagpapalit muna ako ng small amount ng money from peso to Indonesian rupiah. Yung pagkatapos ng counter, meron kagad ng money changer. So, doon ako kagad nagpapalit. Kasi nga, wala akong napapalitan ng rupiah doon sa area kung saan ako nakatira. Ayun. Kasi usually ganun ang ginagawa ko. So, since no choice ako, dollar muna yung pinapalit ko before. Tapos, pagdating dito sa airport, nagpapalit lang ako ng mga around 2,000 pesos, which is equal to, bali ang na-receive ko lang is around 400,000 plus rupiah. Ayun. And also guys, during this time, and also always naman kapag mag-travel abroad ako, ang lagi kong worry ay yung aking baggage allowance. Kasi 'di ba, alam natin dapat 7 kilos lang. Pero I know for sure na yung baggage ko ay, hindi 7 kilo. Pero good thing na rin, lagi tayo nakakalusot doon. Pero sana wag naman tayong yung parang ma-hold doon sa area. Tapos i-ask tayo na magbayad ng additional check-in for baggage. Sana wag naman. Ayun. So, yun, nakalagpas tayo dun sa part na yun. Tapos, immigration. Of course, that's always the problem of others. Dun talaga sila kinakabahan. So, medyo mabagal lang konti yung immigration kasi medyo, sakto lang naman yung dami ng tao. Ayun. Medyo mabagal lang din. Pero, ang good thing dito sa na-experience ko, bali pagdating ko na immigration, sa babae ako natapat. Tapos, ang tanong niya lang sa akin is, saan ako pupunta at kailan ako babalik? Yun lang. Dalawa lang. Tapos, pass na ako sa immigration. Ayun. Siguro dahil New Year, kaya siguro medyo maluwag din sila during that time. So, sayang yung COE na ni-request ko, pati yung mga print kong mga itineraries, bookings like that. Pero, okay na din. At least you have your additional files. Alright. So, next one naman is, of course, after immigration, doon naman sa baggage check. Okay, bali isang beses na lang dadaan ng conveyor yung mga yung mga dalahin natin. Kasi 'di ba before sa umpisa pa lang conveyor na, tapos after pa ng immigration conveyor ulit. Ayan. So, yun, nakalusot din tayo. Wala naman naging problema. Ayan. Kaya ako, usually guys, ang ginagawa ko, bale, kapag alis na ako ng bahay, ang gagawin ko, wala akong accessories, relo, kwintas, wala. Lahat nakalagay sa bag. Wallet, cellphone, basta yun, nakalagay lahat yun sa bag. Tapos, yung sinusuot kong pambaba, hindi na ako nagsusuot ng pantalon na disinteron. As much as possible yung mga garterized o yung mga natatali para wala nang problema sa paghubad niyan pagdating nyo ng baggage counter. Ayun. So, ibig sabihin, wala mo ng Japorms hanggat hindi tayo nakakalagpas ng immigration at saka baggage check. Yan. Pagdating mo doon, pag nakalagpas ka na, kapag doon ka sa boarding gate mo, ayan, doon ka na mag-accessorize. So, ganun yung ginagawa ko. Tsaka ako nagsusuot ng mga kwintas or bracelet kung meron man, or pati yung relo. Kasi ang worry ko dito, kapag doon mo siya tatanggalin sa baggage check, baka mamaya ma-misplace mo, ayun, mag-panic at hindi mo alam kung saan mo na siya nalagay. Ayun. What's next? So, waiting for boarding na lang po tayo since I still had 2 hours during that time. So, kailangan patayin ng oras. So, ang ginawa ko ng early dinner ako. So, of course, ang challenge mo doon is maghanap ka ng pinaka-affordable na store kung saan ka kakain. So, since nandun ako sa gate 107, kung naalala ko kung nang tama, bale, dun sa area na yun, naghanap ako ng makakainan din. Ang pagkainan ko is yung parang cafeteria din. Tapos yung pinaka-cheapest na nakita ko is yung worth 125 pesos. So, siomai at saka rice. Tapos, umorder na lang din ako ng cup noodles worth 100. So, doon pa lang sa airport, naka 200 plus na ako para sa early dinner. Ayun. Yeah, kasi wala naman akong in order na food sa aeroplano. Tsaka para, diba, tulog lang. Ayun.
Alright, so around 8 p.m. So nag-board na kami. And then so far smooth naman yung pag-board. Pero yung departure time na 8:40 medyo hindi siya nasunod kasi airport traffic, ganyan-ganyan. So nakapag-take off na ang aeroplano around 9:25 p.m. na. So 9:25. And then ang travel supposedly is 4 hours. Ayun, pero I don't know. Bale, yun, nakarating kami ng Bali, Indonesia around 12:30 or before 1. So, doon kami nakarating. Ayun. So, smooth naman yung flight. Yun nga lang, parang madaming time na, may turbulence. Okay, yun. Alright. So, pagkadating namin sa airport, makikita nyo kagad yung mga design, Balinese or Indonesian design sa airport pa lang. Yun, makikita mo. Tapos may maraming mga naka-display din, mga ganyan. So, it shows the culture, okay, or yeah, the culture of Bali, Indonesia. There. Okay, medyo mahaba-habang lakaran guys, remember that one. And also, if you're a first-time traveler, pagdating mo sa airport ng ibang bansa, ang susundan mo lang is yung signage na papunta ng immigration. Okay, ayun yung hint mo. Laging immigration. Okay, bago pa makarating ng immigration guys, sa Bali, Indonesia, the first thing that you need to do is to scan the QR code for the health declaration. So, makikita mo yun. Okay, health declaration, so you need to scan and then you need to register. Okay, anyway, may free wifi naman sa airport. Pero ako, ang ginawa ko kasi, bago yung departure ng plane, bumili na ako ng eSIM from Klook. Tapos, niregister ko na habang nasa Pinas. So, pagdating ko ng Bali, ayun, ano na siya, activated na siya. Okay, may signal na ako. So, secured na ako sa internet. Alright. So, after ng health declaration, guys, meron namang sunod na counter na kung saan yung mga non-ASEAN people or citizen, they need to pay a certain amount for the visa on arrival. Correct me if I'm wrong, basta ganun. Kasi ang nangyari, nung nakita ko mahabang pila, dalawang mahabang pila, so hindi ko alam kung saan ako pipila, nasa gitna ako, tapos may tumawag sa akin. Then sinabi niya, tinanong niya kung from Asia, ASEAN, sabi ko yes, tapos yun, dire-diretso na ako. Tapos nakita ko yung mga ibang tao nga na naglalabas ng pera, so may babayaran. Pero tayong mga Filipino, exempted na tayo doon. Okay? Next, after that part, ano na talaga? Yung sa custom declaration naman. Okay, may pila na naman. Custom declaration. So ito guys, kailangan nyo much better kung magre-register na kayo before ng flight nyo. Ako nag-register ako together with the egov.ph 3 days before my flight. So nag-register na ako doon, tapos may QR code to send, save na lahat sa phone para mabilis na. Though, marami naman na nagre-register pa lang during that time. Yun nga lang, syempre, madedelay ka. So mas magandang meron ka ng QR code kaagad. Alright, so there. So after ng custom declaration, okay na tayo. Ay, teka lang, na-miss ko pala yung sa immigration. Dun sa after ng immigration, after nung nagpe-pay yung ibang mga tao for visa on arrival. So after nun is immigration na. Ayun. So far wala din namang wala din namang tanong. Bale, inas lang ako kung saan ako mag-stay. Pinakita ko lang yung printed itinerary ko from Agoda. Ayun pala. Kalimutan ko sabihin yun. Okay, so after nun, pagkatapos ng custom declaration, pagdating nyo doon, makikita nyo ang daming mga stores, ang daming mga crew na nag-offer ng SIM card, okay, for internet. Okay, I was surprised na marami pa palang open na stores during that time. Because during this time, it was already past 1 a.m. Parang magto 2 a.m. na yata. So, ayun. So, 24 hours. So, may mga crew doon 24 hours. Pwedeng doon ka na din bumili ng SIM card. Doon ka na din mag-register for internet or for data. Ayun. Kasi sa Taiwan,
Hindi siya 24 hours. Dumating din ako around 1 a.m. tapos sarado. So, kailangan mag-wait ka hanggang 4 or 6 a.m. para ma-activate yung SIM card na bibilin mo. Ayun. So, that's a good point for Bali, Indonesia. Alright. So, ayun. Sundan mo lang yung exit hanggang sa makarating ka dun sa area kung saan may nakalagay na signage na pick-up point ng Grab. Okay? Since madaling araw na to, medyo challenging. Alright? So, ang may advice ko sa inyo, ako lang naman to. Okay? Pagdating mo dun sa pick-up point, tsaka ka mag-book ng Grab. Okay? Tapos, yung pinaka-pick-up point ng Grab car, nandoon lang siya. Kung nakaharap ka sa pick-up point, tama ba? Nakaharap ka sa airport, pick-up point nasa right. Kung papalabas ka pa lang, nasa left. Something like that. Basta ano doon lang siya. Okay. Though, maraming tao doon na mag-aalok sa inyo ng Grab or ng Gojek. Ako, hindi ko siya in-accept kasi ang mindset ko during that time, dapat yung first booking ko ng transfer, dapat mabook talaga siya sa so dapat mabook talaga siya sa Grab. Ayun, kasi ang reason ko guys is syempre since first time ko sa Bali, Indonesia, so just in case merong hindi magandang mangyari, na-convoke pero nangyari na, pero tapos na yon. So meron akong record na nakapag-book ako sa Grab, di ba? Kasi ang offer ng iba, ipapacheck muna sa iyo yung price via Grab or Gojek and then i-follow nila yung amount. Pero hindi mo ibubook. Kumbaga ano na siya, personal agreement yun na lang. So ayun yung sinabi ko dun sa isang driver. Sabi ko, no, maybe next time, but now I want to book here so that I am sure or I have a record that I'm here in Indonesia. Sabi ko ganun sa ano na yun. Pero ewan ko din yan na-gets. Ayun. So, dapat ang ibubuko talaga is Grab bike para mas mura. Kaya lang, hindi ko alam kung saan yung pick-up point ng Grab bike. Ngayon, yung mga driver na nandun sa pick-up point ng Grab Lounge, hindi sinasabi yung totoo. Bali, ang sabi nila, yung pick-up point daw niyan, hindi daw doon dahil premium daw yung ando doon. So, maglalakad pa daw, labas pa doon ng airport, something ganun. So, ayun, syempre, gusto nila sa kanila ka mag-book, di ba? Para silang kumita. So, hindi na ako nakapag-book ng Grab bike kasi mas mura yon. So, no choice ako kundi mag-Grab car. Ayun, luckily yon, mayroon ako na-book. Tapos, doon lang pala yung lounge. I mean yung pick-up point ng Grab car, doon lang pala. So, yun, ibig sabihin, walang magsasabi ng totoo kasi hindi ka sa kanila magbubuk. Ayun, so, sabi nung driver ko, ayun nga, yung Grab driver, na ang sabi naman niya, kapag naka-uniform naman daw yung driver, okay lang daw yun. Okay, kapag nagpakita doon na ID, okay lang naman daw yun. Tapos, usually, ganun daw ang ginagawa ng mga driver doon, Gojek or Grab na yung mga private, okay, ganun ang ginagawa niya. So, okay naman daw, wala naman daw nagiging problema. Pero yun, sinabi ko sa kanya yung reason ko. So, sabi niya, okay lang naman daw yun. Pero anyway, tapos na yun. Okay. By the way, guys, also advice nung Grab driver ko, okay, and also I'll tell it to you now. For those of you who'd like to visit Bali, Indonesia, avoid January until March or April, if I remember it right. Kasi sabi ng Grab driver, which is a Balinese, yun daw ang rainy season. Rainy season sa Bali. And, of course, sino pa makakapagpatunay kundi ako. Dahil pagdating pa lang namin doon, umuulan na. Kaya, hindi rin ako nakapag-book ng Grab bike kasi nga umuulan. So, Grab car talaga. So, yan. So, nakapag-book na ako ng Grab car. Siguro na-pick up ako mga around 2 or past 2. By the way, guys, nag-antay ako doon ng more than 30 minutes sa pag-book pa lang. Kasi nga,
walang, walang nagsasabi ng totoo, something like that. Pero anyways, move on na tayo from there. Okay, so nakarating ako doon sa accommodation ko around 2:30 na or almost 3 a.m. na. By the way guys, pumili kayo ng hotel or hostel or accommodation na merong 24 hours na reception para hindi kayo magka-problema. Okay? So ako, ang binook ko, January 1 talaga yung first day ko. Even though I know na January 2 na ako darating. Kasi syempre, mag-aantay ka. Kapag nabuka ng January 2, makakapag-check-in ka lang ng 12 or 1 p.m. So sure, para at least pagdating ko, makapagpahinga na ako. So, ayun. There. So far, I booked at D-Beds Hostel. Sa Kuta lang to guys. Kuta, which is near the airport. So ito muna yung pinili ko kasi nga late na ako makakarating. So at least mas mabilis akong makapunta sa accommodation ko. And then, ito yung short hostel tour natin. Bale, I booked a 3-bed dorm. Pinili ko talaga yung pinaka-konti yung nasa loob para, of course, mas less yung interaction mo with the other people. Ayun. Yan, medyo hindi na ako nakikipag-interact that much. Though, nag-a-avail talaga ako ng mga dorm type. Ayun. So far, that's it guys. Okay, ayun po yung ating experience last January 1 nung pumunta tayo ng airport at saka pagdating natin ng Bali, Indonesia. Ayun. So, ayun. So that will serve as your guide as well, just in case pupunta kayo ng Bali anytime soon. Okay, so I'll be uploading also my day 1, day 2, day 3. Actually, tapos na ako up to day 5. So, yeah, watch out for that. So, thank you very much, guys. So, remember, you can do it alone. You can do it on your own. Thank you.